And welcome back sa ating channel. So ayan, samahan niyo ako no habang ako ay naghihiwa kasi nagigisa ako ngayon ng aking dinner. So may mga nagtatanong na sa akin kung paano daw ako nag-apply papunta dito sa Hong Kong. So alam niyo, madaming pwedeng applyan. Ang katwiran ko noon, di ba, sa mga nakasubaybay talaga sa akin, alam niyo talaga na plano ko talagang mag-apply sa Hong Kong, dito sa Turkey. Before nasa Hong Kong pa lang ako. So, may mga nakasave na ako dati-dati pa ng mga number ng pwede kong pasahan ng aking video. So, ngayon, ang sabi ko, saan ako ma-hire, saan ako unang ma-hire, doon ako. Yun yung ano ko sa sarili ko. So, kasi hindi siya agad, hindi ka, may mga ilang matagal bago matawagan, hindi na same. Kasi sobrang daming nag-a-apply papunta dito, dahil. So, ang nangyari sa akin, di ba umuwi ako, magwa 1 year na din ako bago nakaalis eh. Kasi, may mga nangyari sa buhay ko na mahirap nang i-share sa inyo kasi masyado ng personal. So, mga nangyaring masasakit, mga ganun eksena sa buhay ko, kaya nagdadalawang isip ako mag-try. Nag-try din ako before, nung bago pa lang ako umuwi. Nagpasa, pero parang hindi pa siya talaga perfect timing kasi kahit ako, nagdadalawang isip talaga ako na kasi ganito, ganyan, may nangyari ng ganito, ganyan, diba? Then, nagdadalawang isip ako mag-apply, kaya hindi ko siya talaga pinush. Nag-send ako, ilang beses din ako nag-send sa mga number na pwede kong sendan. Then, pero parang andun yung sana huwag lang muna matawagan, yung ganun ba? Okay lang na hindi matawagan, ganun ba? Yung mo, yung mindset mo. Then day, kasi nga, ang daming nangyari. Diyos ko, daming nangyari kung alam nyo lang. Ang nangyari talaga. Si amo bumili. Tinamihan na. Tapos, ganun yung mindset ko before. Then, after that, nung naging okay na yung sitwasyon ko, nasolve ko na yung problema, natapos na yung bahay ko, wala nang ipon. Kasi naubos dun sa patayo ko nga ng bahay. So, humupa na lahat ng mga pagsubok sa buhay ko that time. Then, yun. Nakapag-decide ako na, sabi ko, kailangan kong umalis kasi, ayun, wala na namang ipon. Parang, alam nyo na ako, hindi ako komportable na wala akong, alam nyo na. Kahit sino naman, di ba? Wala nang, in the future, wala nang paghuhugutan. Then, yun. Pero, ang bala ko that time ay hindi ako magto-Turkey. Kasi nga, di ba, nung una nagpasa ako, wala man lang tumawa. May nag-send, pero hindi sila satisfied. Then, parang nawala na rin ako ng pag-asa. Diba? Then, napapanood mo mga negative din yung about Turkey, negative din. Mga Englishero or college level yung napapanood ko na nandito. Tapos, yun, ang sabi ko sa sarili ko kasi kailangan ko na talaga mag-abroad ulit. Hong Kong na lang ako. Nag-inquire ako doon ulit sa kung saan ako nag-apply. Sabi ko magkano magagastos abroad. Nasa 20k pa rin, mahigit. Then, meron akong isang follower before.
na nakakausap ko lang sa comment na nandito na rin siya sa Turkey. Isa din siya sa maswerte. So ngayon, lagi ako nagko-comment sa kanya. Then may isang comment ako na sabi ko, naguguluhan ako kung mag-apply ba ako o babalik sa Hong Kong. Then siya yung nag-message, nag-push sa akin na December 3 kami nagkausap through PM. Sabi niya, try mo lang kasi kung hindi ka talaga ma-hire, so mag-Hong ka na. Ganun. I-try mo. Then yun, ginanahan ako. Nagkwento siya sa mga nangyari sa kanya kasi ang daming negative na papanood ko. Diba? Then, nagkwento siya. Uy, goods ang kanyang experience. Parang nabuhayan ako. December that time, diba, binigyan siya ng 10k lira ng amo niya. Binilahan siya ng bago, diba? Tapos sabi ko, yung isa kasi may kasama ko dati sa Hong Kong, nandito na din siya. Nakita niya siguro yung aking mga comment about sa pag-Turkey. So, napa-PM siya sa akin. Sabi niya, mag-Turkey ka rin, day. Ito. Nagkwento siya na kung pangit daw yung ugali ng amo niya sa Hong Kong, mas pa daw, mas grabe daw yung nadatna niya dito. Gusto niya nang umuwi, ganun. Pero ngayon wala na siyang update sa akin kung naka-uwi siya o hindi. Then sabi niya, itry mo pa rin kasi iba-iba naman yung kapalaran. Buhay na naman tayo. Then ayun na nga, pagka 4, habang andun pa yung gigil ko na mag-try, gumawa na ako ng video. So may mga iilan na nag-scene, pinaulit yung video ko. Yung iba naman, yung pera, bika, ganyan. Yung iba naman, pinaulit yung biodata ko. So wala, hindi ko inulit kasi ang biodata ko kasi yung nabibili sa tindahan day. Pag nag-a-apply ka dyan sa atin, pag yung pipil-upan mo lang, yung susulatan mo lang. Kasi nahirapan ako doon sa CV na sinasabi kasi italang buhay mo pa yung mga experience mo, English mo pa. Nahirapan ako day. So hindi ko siya binago. Ang binago ko lang ng video. Then ngayon, hindi, syempre may mga nakikipag-usap ako sa mga nandito na sa Turkey. Sabi ko, ano bang oras na ang office hour dito? Sa atin kasi magkaiba. So yun, nalaman ko na around 1 to 2 up office hour nila yun. So ngayon, diba nagsina ako ng iba, may pa-line up pa nga yun, pero hindi ako tinawagan. Din ito na nga, saan ako na-hire. Pwede ba mag-comment dito ng photo? I-comment ko dyan. Philippine Bakisi yan, ang aking agency dito. Kasi, diba nalaman ko na, kasi araw-araw ako nagsisinday, inuulit-ulit ko pag-send hanggang matsyempohan. So, nung nalaman ko ang perfect time para mag-send ng video nyo, doon alas 2 ako nag-send. So, office hour nila, pagka-send mo, nakita agad. Ayun. Tinanong na, sini, ma'am kayo manggi, yung Pinay na staff doon, ang aking video. Pero nakailang send din ako ha. Tinanong ako, may experience ka ba sa newborn? Ganyan. Tapos, uupo. Kasi diba, dumating ako sa amo ko. 9 months yung panganay din, nanganak ng pangalawa. So, syempre, meron. Then, wala. Di syempre meron akong experience, di ba? Bata na siguro na tayo.
Tapos, syempre, meron. Ganito plus point yung ano dahil. Yung aking, ano ba tawag dun? Release letter. Galing sa amo ko. Plus point yun. Kasi mas na-recommend ako ni Ma'am Oljay. Nice daw kasi meron ako. Then ngayon, itong amo ko dahil. Diba, niline up na ako. Niline up ako ng alas 5 at alas 6. Dalawang amo ang mag-i-interview dapat sa akin. Ngayon, itong amo ko. Itong amo ko dahil. Tinawagan ako agad. Tapos, diba alas 5, in-interview nila ako. Tapos, after that, saglit lang na interview. Wala silang sinabi na hire ako. Binalikan nila ako. Diba wala pang alas 6, nag-aantay ako pang alas 6 isang mag-i-interview. So ngayon, binalikan nila ako. So feeling ko gusto nila ako. Kaya gusto ko nito, binalikan ako. Then, sa pangalawang interview, sinabi na lang nila sa akin yung gusto nila sa magiging helper nila. Yung magaan daw kasama, yung alagaan ng anak nila with love, ganyan. Tapos, kwento niya na lalaki yung anak niya at yung lalabas lalaki. Mas prefer ko yun dahil lalaki. Kasi yung alaga ko nga doon sa Hong Kong, diba? Mas gusto ko yung lalaki kasi sweet. Compare doon sa panganay na babae na maldita. So, nagpakita ko ng interest. Sabi ko, nung sinabi nila na gusto nila na alagaan na with love, sabi ko, of course, sabi ko ganyan. So, then, yung last part, sabi ko, hire na ba ako? Then, inano nila na, okay, ayos lang ba daw sa akin kung, kasi hands-on naman daw yung asawa niya, yung babae, sila, sa bata, ayos lang ba sa akin daw na gumawa ng ibang gawain? Sabi ko, walang problema kasi all around naman ako sa Hong Kong, sabi ko ganyan. Oo. Tapos ngayon, diba yung last part, sabi ko, hired na ba ako? Tawanan kami tatlo, ay 4, yung mag-asawa at yung si Ma'am Oljay at saka ako, diba? Sabi ko, bakit na-diretso lang bibig ko yun? Dapat ko bang sabihin yun? Pero wagka, mga alas 8, nag-message na ang taga-agency, congratulations, you're hired, o diba? Sus, Diyos ko Lord, sabi ko, bakit ganun? Parang Hong Kong lang din dahil yung alam mo yung hindi ka nag-expect sa sarili mo na makakaya mo. Pero ayun tayo, isang interview lang dahil, thank you Lord talaga. Kaya ngayon nandito ako, Diyos ko, di makapaniwala na may mga ganito talaga palang amo. Tingnan mo yan, buong bahay, parang ako lang nakatira, talagang may privacy ka. Ang kulang dito sa bahay, washing. Diba? So, dati taga sana all ka lang. Ewan ko. Feeling ko hindi naman sila magbabago. Basta ang ginagawa ko ngayon, hindi talaga ako nag-phone during work hour kasi bata ako. Mostly bata ako. Nag-o-offer lang ako ng maglinis pag yung alaga ko kasi hindi alagain, kumbaga hindi siya sinusubuan, kumakain siya mag-isa. So ayan lang for this video. Next again ha, para marami tayong topic. So please like and subscribe my channel. Bye.